Hindi po niya in-expect na may alaga pa po pala siyang 6 na bata po. 6 na bata, tapos sobrang dami pang mga kailangan gawin. 2 pong bahay yung nililinisan po 2 bahay. ng amo niya. Sinabi namin sa amo na kailangan po on time ang sahod. So let's say, kung hindi ma-address ng amo itong problema, anong gagawin naman as the part ng agency? Is there a possibility na on the part fault yun ng amo, kaya pa pwede nyo i-pull out yung inyong employee? Nagkakaroon ng delay ng sahod, nagkakaroon talaga ng overwork on that aspect. Ma'am, nakakabahala. Number 1, yung sahod talaga. Hindi po pwedeng madelay yan ni isang beses. Kaya nga nag-ibang bansa para makasuporta ng pamilya niya dito sa bansa natin. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Ang in-explain lang po sa kanya, sir, is maglilinis lang po yung, kumbaga kasambahay lang po. Hindi po niya in-expect na may alaga pa po pala siyang 6 na bata po. 6 na bata. Opo. Aside doon sa paglilinis, siya lang ba mag-isa? Opo, wala Doon po sa siyang household na yun. So, 6 na bata, tapos sobrang dami pang mga kailangan gawin aside sa paglilinis. So, Opo. buti sana kung paglilinis lang. Tapos 2 pong bahay yung nililinisan po 2 bahay. ng amo niya. Bali yung isang bahay po na lagi nilang tinitirahan, kumbaga doon sila tumatagal kasi doon po nag-aaral yung mga bata na parang sa probinsya po. Tapos yung isang bahay naman po na parang sa city naman po. Wala naman pong binanggit yung yung agency niya or hindi niya po inexplain na ito yung ito yung mapupuntahan mo. Okay. Ito yung mapupuntahan mo, ito yung trabaho mo sa Saudi po. Hindi rin po niya kilala yung agency niya doon. Paano mo nasabi na hindi nakilala? Tinanong ko po siya, sir, para sakali po na ganito umantong sa mga gantong bagay. Si Ate Aida is na-deploy siya nung... What's the date? December 17, 2025. Tama ba? Si Ate Aida, ex-abroad po yan. Meaning galing na siya sa abroad, bumalik ng Pinas, tapos na-redeploy siya ulit. Yes po. Kasi sinabi ko sa kanya, Ate, during interview, alam mo ba ang definition ng domestic helper? Walang specific na task yan. So, pwede kang maglinis ng bata, pwede kang magluto. It means that all around, kung nag-iisa ka lang sa bahay ng katulong mo. Yung paliwanag ko sa kanya, domestic helper, okay lang kung nakalagay po sa kontrata niya, is babysitter, okay, wala pong specific domestic helper ang nakalagay sa posisyon niya. Okay. Itong sinasabi niya na 2 houses, kasi tinawagan ko po si Ate Aida, paano niyo po masasabi na 2 bahay ang pinagtatrabuhan niyo, which is violation niyo, dapat isa lang. Ipapaliwanag mo sa akin kung paano naging 2 ang bahay na lilinisan mo. Yung 2 bahay na ba yun is magkatabi, na araw-araw mong lilinisan? Sabi ni Ate, hindi. Every time na pumupunta sila ng Madina, kasi sa Jeddah siya eh. Pumupunta sila ng Madina, doon niya nililinisan yung bahay. So pag hindi naman siya kasama doon sa maliit na bahay na sinasabi nung anak niya. Matanong ko lang, anong sinagot ng amo tungkol doon sa mga delays ng kanyang sahod? Nag-file lang po ko ng complaint. So next na to kailangan, kasi naiintindihan po natin si aplikante. Kaya nag-abroad po kasi para sa pamilya. Correct. So sinabi namin sa amo na kailangan po on time ang sahod. Kailangan po, ang request kasi ni applicant, on time ang sahod, kailangan po meron siyang mag-additional ng isang katulong. Tama, okay. Itong complaint niya na sahod, wifi, okay na yung wifi. Kasi 3 complaint Okay, niya. sige ma'am, that's more on the details, but gusto ko lang naman tanungin ma'am din sa inyo is, for example, may mga ganito na conditions or nagiging problems with the said employee ninyo na itong si ma'am working as a housemaid. Nagkakaroon nga, as we can see, and kayo naman din na nagsasabi kasi binibring up nyo yung concerns na nagkakaroon ng delay ng sahod, nagkakaroon talaga ng overwork on that aspect. So, how are you gonna be able to address, let's say, kung hindi ma-address ng amo itong problema na kung saan medyo na-overwork talaga at delayed ang sahod, anong gagawin naman as the part ng agency? Ano ba nakalagay dun sa clause ninyo? Is there a possibility na on the part fault yun ng amo kaya pa pwede nyo i-pull out yung inyong employee? Is there a clause for that?
Dalawang option po ang gusto ni ate. Either mag-change employer, pag yung lahat ng reklamo, yung lahat ng let's say, kung wala kumbaga yung request niya na kailangan niya ng isang kasama sa bahay kasi hindi niya nga kayang trabaho. Pag ito siya is hindi mabigyan at hindi ma-actionan at hindi maka-request sa employer ng kasama niya, dalawang option po si... Okay, what are the options? Change, either i-change po kasi hindi po ganun kadali, sir, na mag-change po tayo ng employer na wala po tayong valid reason. So, i-erase muna natin yung lahat ng problem ni aplikante doon sa employer niya. Pag may mga, halimbawa, let's say, hindi na niya talaga kaya. So, pwede siyang, kung hindi i-release ni employer, si aplikante, pwede po natin siyang pauwiin. Pwede siyang uuwi. Or kung gusto naman niya, pwede siyang mag-change employer. Okay. Ma'am, naintindihan ko naman yun on the aspect na yung choices ng ating employee. But what I'm asking here is meron bang clause dun sa inyong kontrata with the said employer kung may labagin siya na ganito, meron kayong karapatan na i-pull out ang inyong employee? Pag overwork po si aplikante, pwede po natin i-pull out si aplikante. Okay, overwork. Tapos nakalagay ba din doon yung umano'y delay ng sahod? Yes po. Okay. Regarding doon sa delay, titignan po natin itong month of April na to. Pag delay po ang sahod niya, 1 offense po 'yon. Pag hindi pa rin po niya, hindi pa po wala pa pong kasama si ate, pwede tayong mag-request na i-pull out si ate. Okay, alright. Gusto ko naman din silipin kung ano ba yung welfare ng ating OFW dyan. At ano ba yung options niya? Kasi baka mamaya yung kontrata is in favor dun sa employer, feeling niya kapag gawin niya to walang repercussions. Kaya yun lang mamang gusto ko yung ibanggit sa inyo na kung hindi mag-comply si employer, pwede anytime i-pull out yung tao na yun at sabihin na natin, pwede nyo mai-report dun sa said OWA or DMW natin para umano'y magkaroon ng certain record yung amo na yun. Kasi ma'am, nakakabahala. I mean, number one, yung sahod talaga. Hindi po pwedeng madelay yan ni isang beses. Kaya nga nag-ibang bansa para makasuporta ng mga kasamahan niya or pamilya niya dito sa bansa natin. So, ma'am, with that said, nakita ko naman yung pagiging proactive ng inyong agency and I hope magiging tuloy pa rin ang pagiging proactive ninyo. Gusto ko lang po, ma'am, malaman kung totoo ba na tinulungan ng agency itong nanay mo. Wala po siyang action, sir. Yun po yung ano. So, point. itong sahod na binabanggit, hindi through the agency's efforts na na-receive ng ma'am mo? Nagpupumilit po yung mama ko na i-ano yung sahod niya kasi 2 buwan na po sana. Kasi kailangan din po doon sa kapatid. Okay. Walang sinasabi. Tama ba? Wala po. Wala pang ginagawang aksyon. Yun ang sinasabi ayon sa iyo. Mm-mm. Pero anyways, mas maganda sana kung yung nanay mo din na magsabi nun. Kasi gusto ko lang din malaman on that part kasi may sinasabi sila. Yung sahod po niya, yung full sahod niya sa March, nakuha na niya po. Okay, sige. Supposed to be, Sige, ma'am. Supposed to be yung anak niya, sir. Hindi po yan ang nakakausap ko, yung tatay. Hindi, okay lang naman ma'am. I do understand. She's just a representative kaya kino-cross-check ko. Dapat po nagko-communicate po yung ating mga OFWs natin muna sa kanila mga agencies. No? They have the Saudi Recruitment Agency. If they are in Saudi, in the case of AIDA and then Philippine Recruitment Agencies din po. Because these agencies are required by the Department of Migrant Workers na magkaroon po sila ng open communication with their deployed workers like through Facebook Messenger and other social media platforms po. And then, ang mangyayari po na process, sir, like may in-endorse po sa amin, inawagan po namin itong Philippine Recruitment Agency at in-endorse na rin po namin ito sa aming counterpart po sa OWA Jeddah. Okay. Para po to ensure po na mamomonitor po yung kanya pong concern. Because there will be a negotiation muna, Sir Carl. Tama. Between ang gagawin po ng ating MWR ng OWA Jeddah po is tinatawagan po ang Foreign Recruitment Agency. Para yung Foreign Recruitment Agency naman, Sir Carl, ang mag-negotiate sa employer. Because kailangan papayag din po yung employer. Okay. So una, i-address muna yung mga concern. Kung ang concern niya is overworked siya, baka malaki yung bahay or marami
maraming number ng household members. Yeah. So, baka maaari kumuha yung employer ng additional house help po, no? Para po matulungan siya. Okay. Para at least maiwasan natin yung paglipat po ng employer. Kasi dinidiscourage din po natin yung Sir Carl eh. Okay. Kasi kung ano yung process natin dito sa BMW, kasi we have the OFW information sheet, no? Yun yung OEC for that reason binigyan po sila. So, Okay. sino yung employer na nakalagay sa kontrata, yun din po yung nag-a-apply sa database namin. Okay. So, and then kung maglilipatan po, dapat po yan, of course, with the intervention din po, no, ng Ministry of Labor dyan, in case, kung pumayag naman, dapat dadali natin sa MWO para po documented din siya at aware din po kami na nailipat na po siya ng employer. Alright, okay. So, Attorney, no, based from what you said, I think talagang importante ang panghihimasok ng inyong tanggapan dito to monitor and check if everything will go well. Kasi mahalaga din, ma'am, na kagaya ng sabi ninyo, na sana hindi umabot sa paglilipat ng employer at sana mapag-negotiate and mapag-agrihan ng employer also as well yung panibagong conditions para hindi na mangyari itong complaint nitong ating nanay ng complainant. Sana, ma'am, makipag-cooperate din kayo sa ating government agency na makikipag-usap din sa inyo para ma-address din yung concern nitong ni Ma'am Haida. Okay po, ma'am? Anytime, sir. Anytime. Alright. And thank you so much. Thank you so much, ma'am. Alright. Kami naman makikibalita din. Hindi lang naman natatapos dito. Kami naman ay makikipagtulungan sa inyo, makikipagtulungan dito sa OWA para makita lahat kung kamusta ba yung nanay mo. Klaro na ba? Okay na po. Okay na yun. ba sa'yo? At least po, nasa ano na po siya na ma-update po sa ano. Yun naman, ma'am, yung concern natin. Kasi Opo. actually, kung ako tatanungin mo, kung mawala yung nanay mo kasi doon sa employer, tapos maghahanap pa ng ibang trabaho for the Middle East, di ba? Halos crisis din doon sa parte na yun. Crisis sa buong mundo regarding sa energy dahil guro sa Iran at Amerika. So, lahat ng tao talaga, mas mahalaga yung mismong trabaho ngayon. So, yun, ma'am, ang gusto namin na banggitin din sa inyo. At ako naman nagpapasalamat. At least klaro na din kung anong karapatan ng nanay mo, anong dapat niyang gawin, at anong pwede niyang gawin. Okay, ma'am?